Amen. At sige po, tayo po muna pong manalangin. Ama naman Diyos, Yes. maraming salamat po muli sa umagang ito na sa aming paggising ay naranasan namin ang biyaya mo na kung saan meron panibagong buhay, panibagong pag-asa at patuloy na perfect at malusog na pangangatawan. Salamat po dahil una sa lahat ay mapasalamatan ka namin at marinig ang iyong mga salita na magiging gabay at patnubay po namin sa araw-araw naming mga pamumuhay. Patuloy niyo po itong itanim sa aming puso at patuloy, Amang Diyos, itago niyo lang po kami sa inyong likuran upang patuloy na ikaw ang maghari sa aming buhay at pangunahan kami sa aming mga gagawin. Kaya man Diyos, salamat po at patuloy na ikaw ang may taas at maparangalan, malawalhati sa umagang ito. Ito po yung aming pinapasalamatan sa ngalan namin Pang Jesus. Amen. Hallelujah. Tutusin that. Magpapasalamat na lang po tayo dahil narinig ko yung mga patotoo, yung mga sharing, halos nabanggit na. Nabanggit na nga yung kay Jonas, na kung saan, tutusin ito, basahin po natin. At bago natin, sabi niya rito, sa chapter 2, verse 1 to 10, nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Hinugot hinigup ako ng kalalimang hanggang sa tuluyang lumubog. Natabunan ako ng mga yapig. Ako'y nalubog sa ilalim ng mga bundok, sa daigdig ng mga patay. Mula rooy, iniahon mo ako ng buhay. O Yahweh, aking Diyos, nang nararamdaman kong napupugto na ang aking hininga, naalala kita, Yahweh, ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay hindi tapat sa iyo. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo. Sa aking mga awit, ako'y naghahandog sa iyo. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo, O Yahweh, tanging tagapagligtas. Kinausap ni Yahweh ang isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Hallelujah. Alam niyo po, kung babalikan natin, ano ni Jonas? Ano ba ang kanyang tungkulin? Ano ba ang kanyang dapat gawin? Alam niyo po si Jonas ay manggagawa. Pinilit ng ating Diyos na maging bahagi ng kanyang salita. Ngunit, anong ginawa ni Jonas? Si Jonas po ay hindi hindi sumunod. Bakit? Naunahan siya ng takot dahil doon sa kanyang lugar na pupuntahan ay sinabi niya ay hindi itong mga lugar na ito o mga tao doon ay sa panahon natin ay gagamitin ko yung word na kalaban ng kanyang angkan. Kaya maari siyang pagtulungan, maari siyang patayin doon. Yun ang pumasok sa kanya. Kaya hindi niya sinunod agad ang ating Panginoon at kung saan ay lumihis siya ng kanyang paroroonan. Kung ito paulit-ulit natin pagbubulayan, nabanggit din kanina, may narinig ako yung pagsunod natin sa Diyos.
Kasi anong nangyari kay Jonas? 'Di ba nakita nyo, bago siya nagpasalamat, bago siya nailuwa muli dun sa dalampisigan ng isda, ay naalala niya. Nung siya nanalangin, naalala niya lahat ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanya. Tayo po, tinawag po tayo ng Diyos para maglingkod. Iba-iba po ng trabaho natin. Pero alalahanin po natin, may tungkulin tayo sa harapan ng Diyos. Hindi po pare-parehas. Hindi po yung tungkulin natin ay hindi po ito mabigat. Ngunit nagiging mabigat ito sa ating puso, sa ating buhay, pag nagkaroon na po tayo ng murmuring, nagkaroon na tayo ng mga kaisipan na hindi ko kaya to, yung oras ko, yung panahon ko, paano ko gagawin, at may pamilya ako, may trabaho ko. Ayan yung pumapasok minsan. Kasi nangyari sa akin yan. Naranasan ko po yan noon. Kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Pero tinawag tayo ng Lord. Ano sabi niya? Kung aalalahanin natin yung sinabi niya sa Isaias. 'Di ba? Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang, sabi niya, iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kaya kung sa pagsunod natin, nag-aalangan tayo, natatakot tayo, huwag tayong tumingin doon sa kahinaan natin. Ang tignan natin yung gagawin ng Diyos sa atin. Si Jonas po nag-alangan dahil natakot. Dahil sa kanyang gagawin ay nakita niya ang angkan ng kalaban ng kanyang angkan. Maaari siyang patayin, maaari siyang pagtulungan. Pero hindi niya nakita kung ano yung gagawin ng Diyos doon sa lugar na yun, sa pagpunta niya. Kasi ngayon, alam niyo po ba, lahat tayo ay nag-aral. Hindi ko lang po alam kung lahat tayo ay nag-advance training o yung CAT o PMT o yung military training. Anong sabi? Anong motto ron? Obey first, sumunod ka muna, tapos anong sunod? Ano sunod? Before you complain. Obey Tama. first before you complain. Obey first before you complain. Kasi may alam nung opisyal mo, alam ng Panginoon natin kung ano yung nararapat sa atin. Hindi niya ipapagawa ito na napapahama ka. O ngayon, sumunod ka. Doon ka magsalita ngayon, Lord, ganito, ganyan. O, alam ng Diyos yan. Nakaplano na sa Kanya yan. May blueprint na yan sa Kanya. Ako nga sabi ko, hindi ko pinangarap na mangaral ako, tumayo ako sa maraming tao. Nangarap ako maging sundalo. Nangarap ako maging pulis. Yun ang gusto ko. Pero hindi doon ako dinala ng Lord. Sabi siguro ng Lord, pag doon ka napunta, baka madali ang buhay mo. Kasi ako stricto ako pagdating sa pagpapatupad. Lalo na nung naging official ako o nag-training ako ng advanced training ng PMT. Siyempre, yung training doon, tinitrain tayo para mahubog tayo. Tinitrain tayo ng Diyos para maging matatag tayo. Tinitrain na si Jonas, hindi niya namamalayan sa kanyang, saka pinapagawa sa kanya ng Diyos, ay tinitrain na siya na humarap sa mga tao, humarap sa matatanda, humarap sa mga tao na kahit sa tingin niya ay may impluensya, may kakayanang, tinitrain na siya ng Diyos. Tayo po, sa panahon natin ngayon, tinitrain tayo ng Diyos sa mga pagharap natin sa mga problema, trial and testing, anumang sitwasyon ng buhay na kailangan mong harapin. Nabanggit dito, kahit ngayong sumasamba sa Diyos-Diyosan,
nabanggit, ano nangyari? Merong, hindi sila tapat. Pero ano nangyayari? May ginagawa ang Diyos para maabot ito. Makita nila yung katapatan. Makita nila yung katotohanan. Tayo, kung sumusunod lang tayo sa Diyos, matuto lang tayong sumunod. Ano sabi ng Hebreo 13:6? Ano pat ang ating masasabi na buong tapang ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako, sabi niya, matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Kakampi natin ng Diyos. Sabi nga ng Santiago, do sa chapter 3, 15 to 16, buod ko na, walang magagawa ang malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya nga po, nung nanalangin na si Jonas, nakita niya na yung kanyang kamahilian, nakita niya na yung pagkukulang niya, siya na yung nagpakumbaba, nagpasalamat sa Diyos sa mga naranasan niya na pinagawa ng Diyos. Ano nangyari? Anong katugunan doon? Sa verse 10, di ba? Nung nakita ng Diyos na nagpakumbaba na siya, nakita niya na yung kanyang yung pagkakamali at hiningi niya ito ng tawad. Nakita ng Diyos at muli niluwal siya ng isda. Napunta na siya. Saan? Sa dalampasigan na kung saan doon siya pupunta. Ngayon mga kapatid, wala naman tayong ibang dapat gawin kung tayo nadadalumanan, nangangamba, nagmamorning, buti pang manalangin tayo sa Diyos. Hingin natin yung kanyang gabay at patnubay na kung saan para magawa natin yung kanyang pinapagawa sa atin. Ako po, sabi ko nga, nung nag-uumpisa ako sa ministry, wala yung mga kaibigan kong pastor, wala yung mentor pastor ko. Sabi ko, Lord, parang si parang si Jeremiah, nakabata-bata. Pero ang sabi ni Jeremiah sa kanya, wala po akong karunungan, hindi ko po kaya magsalita sa harapan ng mga taong mas matatanda sa akin. Wala po akong talino. Pero anong ginawa ng ating Panginoon Diyos sa kanya? Di ba? Tinulungan, binigyan ng tapang, binigyan ng boldness na makapagsalita. Yun po yung solusyon. Huwag po tayong tatalikod, huwag po tayong iiwas, huwag tayong liliko kung tayo na itinawag ng Diyos. Kung tayo na itinawag ng Diyos, gawin po natin. Gawin muna po natin at makikita natin kung ano yung pagtugon niya at ano yung gagawin niya. Ako po, bilang church planter, saan din po ako napupunta. Minsan tinatanong ko ang Lord, bakit mo ako dinala rito? Lord, ano pong plano nyo? Ano pong gagawin ko rito? Yun ang mga tanong ko sa Lord. Pag ako po'y napupunta sa isang lugar na nakita kong walang gawain, walang church. Kaya po ako nakapag-put ng gawain sa lugar ng Anao, Tarlac, kasi dinala ako doon ng Lord, nagtanong ako. Nakapag tayo ng gawain doon. Napunta ako ng Pikuan, sa kasulok-sulukan ng Pikuan. Sabi ko, ang layo nun. Hindi ko alam kung paano ako napunta ron, pero sabi ng Lord, puntahan mo yun. Punta ka ron. Kaya sa pagsunod natin, may mga experience tayo na makikita mo, nasasamahan ka ng Lord. Makikita mo yung mga tao, dadaling ka sa mga tao na kailangan nila ang salita ng Diyos. Kailangan nilang manawa ng pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, kung tinatawag ka, sumunod ka. Kung may pinapagawa sa'yo, gawin mo. Huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. Dahil, sabi nga,
Sino ang laban sa atin kung kakampi natin ng Diyos? Diba? Wala nang magagawa sino man. Kasi ikaw'y tinawag ng Diyos. May plano ang Diyos sa iyong mas maganda. Mga kapatid, huwag natin sayangin yung mga pagkakataon. Baka bukas makalawa, sabihin natin, sayang, dapat sinunod ko yung pinagawa ng Lord. Kundi, kasi alam niyo po ba, sa pagsunod, ang kasunod naman nito, ito yung sikreto ng mga taong, mga Kristiyanong patuloy na pinagpapala ng Diyos. Sumusunod sila. At sa kanilang pagsunod, ano yung sumusunod sa kanila? Kung alam natin, ano sumusunod sa mga taong tapat na naglilingkod, sumusunod sa ating Amang Diyos, sa ating Diyos. Pagpapala. Sumusunod. Ha? Pagpapala. Ano po? Tama. Pinagpapala. Pagpapala ng Diyos ay patuloy na binibigay niya sa mga taong tapat sa Kanya. Iyon po ang sekreto ng mga mayayamang Kristiyano na nagmula din sa mga nagmula din ang buhay nila saan? Sa mga hindi ko pwedeng sabihin natin na yung sa buhay na sakto lang, buhay na nakakaraos lang. Pero sa kanilang pagsunod, doon nila naranasan ang biyaya ng Diyos. Binago ng Diyos ang kanilang buhay. Ayun din naman alam nga ni Jonas yun, may pangako ang Diyos. At yung kailangan lang natin gawin, kung ano man yung binigay nating kasunduan, o ano man naging kasunduan natin ng Diyos, gawin natin. Naalala ni Jonas yung mga ginawa ng Lord eh. Sabi nga niya, nung tumawag siya, nung nasa kagipitan siya, nandun sa muntik na siyang pumanaw, wala siyang ginawa, kundi lumapit, nagpasalamat. Kaya nga, ilang beses siya nag-failed, ilang beses siya nagkamali, ilang beses siyang nadapa. Pero sa tuwing pagkadapa niya, naaalala niya yung kabutihan ng Diyos. Kaya dapat tayo lang sumunod. Siya nga po nagpasalamat doon sa kanyang panalangin. Kung mababasa yung 9, verse 9, nagpasalamat na po siya. Nakita ng Diyos yung kanyang pagpapakumbaba. Kaya ang ginawa ng Diyos sa kanya, niluwa siya ng isda. Kaya wag na natin hintayin na, wag tayo tinawag ng Diyos. Wag na natin hintayin na makaranas pa tayo nung kung ano yung naranasan ni Jonas. Wag na. Kasi sayang yung panahon, sayang yung oras. Ako, sabi ko nga, 1996 ako nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Pero hindi ako totoong sumunod sa Kanya. Kaya marami akong nakaranasan na bagamat sabi ko nga sa sarili ko, paghuhulma yung naranasan ko. Hinulma ako ng Diyos sa karanasan na kung saan ay yun ang naging lakas ko para patuloy na sumunod sa Kanya at gawin kung ano yung pinapagawa niya. Kasi nung time na yun, maraming taon akong sinayang. Nag-decide ako na sumunod sa Kanya nung 2003, December na yun. Doon ako nag-decide na sayang ang buhay ko. Wala na akong pupuntahan. Buti pang pumunta na ako sa bahay panambahan. Doon na ako tutuloy. Doon ako pupunta kay pastor ko. Doon ko naisip, may gagawin ng Diyos. Sa ginagawa natin pagsunod, hindi lang tayo ang pinagpapala niya, kundi yung pamilya natin. Kung tayo susuway, hindi lang tayo ang maapektuhan. Paano yung mga anak natin, mga mahal natin sa buhay? Meron tayong mga mahal sa buhay na kailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng
pagpapala ng Diyos. Pero kung tayo susunod, sa atin magsisimula yung blessing na yun. Dadaloy sa atin at dadaloy sa ating pamilya. Dadaloy sa mga kaapwa-apwa natin. Kaya mga kapatid, tama po yung narinig ko kanina na sinishare ng mga kapatid natin, mga nanay natin, mga ate natin. Sumunod tayo, huwag na tayong magdadumahan. Kung tinawag tayo, gawin natin yung kung ano yung pinapagawa ng Lord. Huwag na tayong tumalikod, huwag tayong mangamba. Tapat ang Diyos sa atin. Alalahanin nyo, kung nababasa nyo yung si Daniel na sumusunod sa ating Diyos, pero ano nangyari sa kanya? Sa kanyang pagsunod, meron siyang mga naranasan, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Yung tatlo na hinulog sa apoy, hindi rin sila pinabayaan ng Diyos. Si Job, hindi rin sila pinabayaan ng Diyos. Kaya nga sabi nga ni Job, ito yung paborito kong verse, yung sinalita niya. Magpapasalamat lang ba tayo sa Panginoon Diyos kung tayo ay nakakatanggap ng pagpapala? Kailangan din natin pagpasalamat na kung dumanas man tayo ng pagsubok, dahil sa kabila nito, may pagpapalang darating sa araw ng bukas. Hindi papayag ang Diyos na manatili tayo nakalukmok. Hindi papayag ang Diyos na nananatili tayo nakadapa. Tandaan po natin, ang Diyos po natin ay puno ng pag-ibig, puno ng pagpapala. Ngayon, kung gusto mo ng pagpapala, kung mag-e-effort ka, mapapagod ka. Pero kung may katuwang ka, may kasama ka, nandiyan ang Diyos sa buhay mo, yung pagpapala ay madali lang. Ang pagpapala ng Diyos ay nandyan para sa iyo. Para sa atin, para sa lahat. Kaya nga, sabi ng iba, buti pa siya pinagpala, buti pa siya blinis. Sumunod siya ng tama. Sumunod siya ng buong tapang. Sumunod siya ng buong pagtitiwala sa Diyos. Kaya naranasan niya yon. Ngayon, kung gusto mo maranasan yung naranasan ng kapatid natin, naranasan ng mga pinagpala na, kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, gawin mo. Kung ano yung nais ng Diyos sa'yo, gawin mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, ikaw rin ang mawawalan. Kaya nga, pag araw ng linggo, di ba? Nananabig tayong magsimba, magpasalamat sa Diyos dahil may ginagawa siya sa bawat buhay natin. Pero yung mga hindi lumalapit, hindi nagtitiwala, hindi nananampalataya sa Diyos, alam man yung gawin nila sa buhay nila, babalik at babalik sila. Saan? Doon sa magulong buhay. Bakit? Wala si Kristo, wala ang Diyos sa buhay nila. Wala ang banal na Espiritu. Ngayon mga kapatid, alam mo na, nandiyan si Kristo sa iyo, nandiyan ang kanyang banal na Espiritu na lagi gumagawa yung pumapatnubay sa atin. Huwag na natin hayaan na hindi natin sila maranasan. Huwag na natin hayaan na hindi natin pagtibayin ang ating, sabi nga rito sa, basahin ko po na, last verse, magtatapos na po dito. Sabi niya po sa Levitico 26:9 ay, at lingapin ko kayo at palalaguin ko kayo at pararamihin ko kayo at pagtitibayin ko ang tipan sa inyo. Ang Diyos po nagsabi niyan. Ibig sabihin, ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako, sa kanyang tipan sa atin ay nariyan. Kahit noon, ngayon, hanggang sa darating, hindi po nagbabago ang Diyos sa kanyang pangako. Pero ang tao po ang nagbabago. Bilis magbago. Dahil sa mga trial and testing, ang tao ay nagbabago.
Di ba? Pero kung mananatili siya sa presence at biyaya at sa pagpapala ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, makikita niya kung gaano katapat ang Diyos. Ito nga sinabi rito kung paano naging yung tipan ng Diyos sa tao. Sinabi niya rito. Kaya nga, pag tinutupad natin ang, sige, ito pa, isang last. Pag tinutupad natin ang pangako natin sa Diyos, sabi niya rito sa Leviticus 26:15, sabi niya dito, at pararatingin, sabi niya, ko sa inyo ang tapat, sabi niya, tapat na gaganap ng sabi niya, ay, yung tabak, sabi niya rito, ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan at kayo'y titipunin sa loob ng inyong mga bayan at pararatingin ko ang salot sa gitna ng inyo at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. Ito yon. Pag hindi tayo tumubad sa pangako natin o sa tipan natin sa Diyos, ito po yun. Kaya nga yung nangyari kay Jonas, di ba? Isipin natin, gusto pa ba natin yon? Na pag hindi natin tinupad o hindi natin sinunod ang ating Panginoon Diyos, ay makaranas tayo ng kanyang pagpalo. Kaya sabi na iba, naririnig ko madalas, napapalo. Totoo po yun, kahit ako napalo ako noon. Dahil ilang beses po rin ako, kahit nasa church na ako noon nakatira, dahil hindi ko pa na-overcome yung mga dapat ko ma-overcome, may time na lumabas ako sa church, tumakas ako. Pero bumalik ako sa Lord. Dahil nakita ko, hindi ko na dapat balikan pa yung mga tinalikuran ko. Kasi binago ka na ng Lord. Binago ka niya na. At huwag mo nang balik-balikan yung mga nakaraan para yun ang humihila sa'yo. Humihila sa taong gustong gumawa ng pinapagawa ng Lord. Pero binabalikan niya yung mga nakaraan niya. Kaya yun ang humihila sa kanya para hindi siya makausad, hindi niya magawa yung dapat niyang gawin. Kasi nandun siya nakatingin siya sa likod niya. Di ba may nag-aararo ba nakatingin sa likod? Di ba wala? Kaya mga kapatid, tignan natin yung plano ng Lord. Tignan natin kung yung dapat natin gawin bilang mga manggagawa niya, bilang tinawag niya. May purpose ang Diyos sa'yo. May plano ang Diyos sa'yo. Na plano niyang pagpalain ka. Pero wag mong paantalain ito dahil hindi tayo sumunod. Mga kapatid, sikreto ng mga pinagpala ng Diyos yung pagsunod natin. Kung paano tayo susunod, doon niya tayo pagpapalain. Kaya, sige po, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ito sa aming mga puso. Selyoan niyo po ito sa aming buhay. Upang patuloy na maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan. At magawa namin ang anuman ang pinagagawa niyo po sa amin. Upang patuloy na mapasalamatan ka namin. Hindi kami susunod dahil alam namin may kapalit dito na pagpapala. Susunod kami dahil mahal ka namin. Susunod kami dahil nandyan ang passion namin sa puso namin na paggawa ng pinapagawa niyo sa amin. Ng buong puso namin itong gagawin. Hindi para sa amin, kung hindi para sa mga mahal namin sa buhay, kundi para sa mga taong nais namin maligtas. Kami ligtas dahil tinanggap ka namin, aming Panginoong Hesus, ng buong buo sa aming puso. Pero Amang Diyos, salamat po
dahil sa iyong pag-ibig, binigay mo ang iyong anak para sa amin upang maranasan namin ang biyaya mo. Maranasan namin ang pag-ibig mo. Ngayon, nais namin maranasan ito ng aming mga mahal sa buhay. Kaya man Diyos, sa umagang ito, patuloy lang po kami magpapasalamat at magnanais na makatupad, makagawa o ano man ang kalooban mo. Hindi ang kalooban namin. At upang patuloy na ikaw ang maparangalan at mapasalamatan at matanyag at maparangalan sa bawat isa po sa amin. Kaya man Diyos, salamat po. Ang pagpapala mo ay patuloy mong ibinigay sa bawat isa na po sa amin. At patuloy mo sinelyohan ito sa aming mga puso. Salamat po. Ito pa yung may pinapasalamatan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. 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 Salamat po. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Roderick. No, napaka ganda at napaka-liwanag ng paalala sa atin ng ating Panginoon, no? Sa mga verse na binasa sa buhay ni Jonas, no, na ipinapakita sa atin talaga, no? Kaya nawa lahat ng atin dito naririnig, atin na pinagbulay-bulayan, no, magiging isa buhay natin. Kaya po, inanyayahan ko po ang ating pastor, no, ating head pastor, si Pastor Kai, para po sa karagdagan. Sis, iniwan na lang. Wala Iniwan na lang. Okay. Wala siya. Nag-drive ko siya ngayon. Sabi Okay. hindi okay. Brad Dulpo, baka mayroon ka pong karagdagan. Go ahead po. O si Sister Donna. Baka meron. Nandiyan si Okay. Sis Donna, nandyan po ba kayo? Additional Yes, po.